Wow! We! Totoo? May cheese na pumuputok sa loob ng hotdog na to? Try nga natin. Let's go! So, lutuin muna natin siya, guys. Maglagay lang tayo ng tubig. Sobrang tagal ko na naghahanap nito, guys. Pero sobrang hirap kasi nitong hanapin, guys. So, ayun, guys. Medyo mainit na siya. So, ilagay na natin siya dito. Sobrang na-curious talaga ako dito, guys. Kasi ito yung hotdog na may cheese na lumalabas kapag kinakagat mo. Kaya ayun, napabili na din ako, guys. Kasi sobrang curious talaga ako. Luto na ba to? Hindi ako sure kung luto na to, guys. Kasi hindi ko maintindihan kung ano nakasulat dito. Oh my God. No way. Kailangan ko to. Nag-run out. Buti na lang bumalik. Hindi pa ako tapos. Ayan guys, feeling ko luto na to guys. Sana hindi ako mag-epic fail. Grabe, natatakam na talaga ako guys. So sabi nila dapat daw kainin to habang mainit pa para daw talaga yung cheese guys lalabas. So try natin. Grabe. Sobrang init. Taste test, the moment of truth. Meron nga. Ang init. May cheese nga siya, guys. Ang init. Sobrang sarap niya. Tignan mo. Nakakatakot to kainin guys kasi napuputukan ka sa mukha. In fairness, ang sarap ng hotdog na to guys. Sarap. Try naman natin to guys. Parang siyang condensed guys. Sarap. Wala naman masyadong special guys, pero yung cheese niya kasi guys, sobrang sarap. Premium yung lasa ng cheese niya. At first time ko makakain ng hotdog guys na may gantong cheese na pumuputok sa loob. Ang init. Ang init. Ang init. Try naman natin to. Grabe, nakakatakot tong hotdog na to guys. May lumalabas. Ang sarap talaga. First time ko makatikim ng hotdog na ganito. Nakakatakot tong hotdog na to, grabe. Sarap. Sarap. So yun lang yung technique guys. Kainin mo siya habang mainit pa para may lalabas na cheese. Sarap. Pero guys in fairness, masarap siya. Oh! And it's nice. To try this. Wow! Try natin.
Let's go! Sobrang tagal ko nang gustong itry to guys. Finally, matatry ko na din siya. Lagi ko itong napapanood guys, kaya nag-crave ako. Sabi nila sobrang sarap daw nito at perfect daw to kapag hinalo sa gatas. Para siyang wafer na para siyang biscuit na kinoat sa chocolate. Ayan. So, ilagay na natin siya dito sa bowl. Okay, ubusin ko na. At ang magpapasarap daw dito ang fresh milk. So, lagyan na natin siya. Okay na to? Para siyang sinabawang chocolate guys. Taste test. The moment of truth. Let's go. Yung chocolate guys, hindi siya sobrang tamis. Sakto lang yung tamis niya. Lagyan ko lang ng ice guys para mas lumamig yung gatas. I-rate ko to ng 10 over 10. Coke with cheese. For two. Weh! Coke at cheese, masarap daw kapag pinaghalo. So yun guys, itatry natin to kasi na-curious ako guys. Sabi nila masarap daw to kapag pinaghalo. Ayan, so maglalagay muna tayo dito ng Coke. Ayan, sabi nila guys, lasang frappuccino daw siya. Parang kape, so itatry natin. Paano naging lasang kape ang Coke? Maglagay tayo ng cheese. Yan, isang buo. Dagdagan pa natin. Sobrang tagal na to na trend guys, pero ngayon lang siya dumaan sa akin, kaya na-curious talaga ako. Ay, ilagay natin to. Tapos ilagay natin siya sa microwave for 2 minutes or hanggang sa mag-bubble siya. Let's go! So ito na siya guys, after 2 minutes guys, ayan, nag-melt na yung cheese niya. Tignan nyo naman to, sobrang weird niya guys. Lasang cheese naman. Lagyan natin ng ice guys. Sinong gaganahan uminom nito? Nag-o-oil. Pero dahil curious ako guys, itatry natin siya. Taste test, the moment of truth. Let's go! Anong lasa to? Parang nangibabaw yung cheese niya, pero hindi siya bagay sa Coke. Lasang downy siya guys. Hindi ko gusto, lasang downy. She dropped off some sapote. So this is what it looks like inside. Wait, why is it good? So ito na yung prutas na parang chocolate cake. Sobrang na-curious ako guys, kaya ayun, try na natin. Finally guys, nakahanap din ako ng prutas na kinakain ni Bretman Rock. So ang tawag dito sapote fruit. Yung sa kanya lang sobrang hinog na, kaya sobrang brown na. Pero ito guys, kahit green pa to, hinog na to at ready to eat na siya. So medyo mabigat siya guys. At kapag ganito na siya guys na malambot na yan, ready to eat na yan, hinog na to. So ayun guys, hindi mo na kailangan ng kutsilyo guys kasi pwede mo siyang ganunin. So try na natin. Sobrang excited na ako guys. Ito yung prutas guys na parang chocolate cake sa loob. Ayan, tignan mo naman siya. Para siyang cupcake sa loob. At in fairness, mabango siya. Sobrang excited ako guys kasi after 4 years nakatikim ulit ako ng sapote fruit. Ayan. 'Di ba? Taste test, the moment of truth. Para kung kumakain ng cake guys na hindi sobrang tamis, pero para siyang cake guys. Sakto lang yung tamis niya, tapos meron siya ditong meron siyang parang buto. Ayan, tignan nyo guys, para siyang chocolate talaga. Ayan. Yung lasa niya guys, para siyang para siyang lasa ng papaya na sobrang hinog. Yung papaya na overripe. Tapos, kalasa niya din yung kamote. Ganun yung lasa niya, yung kamote na niluto, yung nilagang kamote. Ganun yung lasa niya. Sobrang dami niyang kalasa, guys. Pero masarap siya. Siguro mas masarap to kapag malamig siya. Alam nyo guys, sobrang hirap maghanap ng gantong prutas guys kasi hindi siya laging namumunga. So every summer lang daw siya, tapos sobrang hirap pa maghanap nito. Sunwerte lang ako guys kasi nakabili ako nito. Tignan nyo naman guys. Ayan. Masarap talaga siya. Para siyang kamote. Pag tumatagal, para siyang kamote. Pero ito hindi mo na kailangan lutuin guys kasi kakainin mo na lang siya agad. Try naman natin tong buksan gamit kutsilyo guys. Alam nyo dati,
nung una ko to natikman, hindi talaga siya lasang chocolate cake. Pero ngayon guys, hindi ko ba alam bakit lasang chocolate cake na siya. Ayan, ito yung tsura niya kapag kutsilyo yung gamit. Meron siya ditong mga buto. Pero hindi natin kakainin yan. So dito lang tayo sa gilid. Para mas okay itong maliliit guys. Kasi tignan mo naman oh. Para siyang chocolate dito sa gilid. So try natin. Yon. Taste test. Maniniwala na talaga ako na ano to. Cake to. Mas matamis to. Kaysa sa una ko na try. Legit. Para kung kumakain ng chocolate cake, guys. Walang char yun. Para kang kumakain ng chocolate cake pero healthier version, guys. Kasi prutas to. Oo. Parang favorite ko na prutas to. Favorite ko na to. โอ้ยน้ำซุปเต็มเลยเฮ้ยเหมือนทูน่าจัดอะไม่บอกว่านี่คือแตงโมคือ Weh! Totoo? Pwede pala itong lutuin itong watermelon at pwedeng gawing ulam? Sige nga, try natin. Let's go! So, una natin gawin, lulutuin muna natin siya. So, ilagay natin siya dito. Lulutuin natin siya for 3 hours. Ayan, hanggang sa maging brown siya. So, parang ito na yung salmon at saka steak ng mga vegetarian. Yung mali ko lang dito guys, masyadong malaki yung watermelon na nabili ko. Dapat medyo maliit pa kasi hindi siya nasasarado. So, sana maluto talaga to. So, sobrang na-curious na talaga ko guys kasi sabi nila masarap daw ang watermelon kapag niluto. Okay, lutuin natin siya ng 3 hours at babalikan ko kayo. So, after 3 hours guys, ayan, luto na siya finally. Grabe, medyo mainit pa siya. Ayan. So, nilipat ko pala to guys sa sa stove kasi kung induction yung gagamitin ko, baka sobrang taas ng kuryente namin. So, ayun guys, finally naluto na din siya. Ayan. Kanina green pa to guys, pero tignan mo naman siya, naging brown na siya. Medyo mainit pa siya kaya hindi ko siya masyadong mahawakan. So, ayun guys, hatiin na natin siya. Sobrang excited na ako. Ito pala yung tsura ng watermelon kapag niluluto. Sobrang lambot niya na. Tsura niya. Grabe, sobrang init pa. So, mag-try tayo dito. Yan. Tignan nyo. Para nga siyang karne, guys. Para siyang bacon. Taste test. The moment of truth. Let's go. Isa pa, hindi ko pa siya masyadong malasahan, guys. Sobrang weird ng lasa niya. Lasang watermelon pa din naman siya. Parang wala nagbago. Parang ano lang siya, mainit na version ng watermelon. Try natin with toyo, guys, kasi masarap daw yun. Ayan, sausaw natin siya sa toyo. Grabe, sobrang weird nito. Taste test. Iba yung lasa niya. Sobrang weird ng combo na yon. Baka sa iba nasasarapan sila pero para sa akin, hindi ko siya gusto. Yung lasa po ng cheese sauce ng McDonald's ay hindi po kalasa ng Cheez Whiz. Para sa akin, ang sarap ng combination ng cheeseburger at tomato. Weh, totoo? May ganun na din daw sa Pinas? Try natin? Let's go! So ayun guys, nandito ako ngayon sa drive-thru ng McDo. Itatry natin kung available yon. Ay ba? So ito na yung order ko guys. At tignan nyo itong nabili ko guys. Totoo nga, meron na. Pero ito maliit lang siya. Tapos may kasama din siyang fries na regular. Tapos, syempre may kasama siyang burger. At may kasama din siyang regular na Coke. Tapos bumili din pala ako ng extra cheese. So 50 pesos to. Tignan natin yung laman. Oh! Konti lang yung laman niya guys. Halos hindi nga siya nangalahati dito sa lalagyan niya. Ayan, sobrang excited na akong itry to. Na-try ko na to dati guys. Pero first time ko tong matatry na ididip siya dito sa cheese nila na kasama. So ayun guys, taste test. The moment of truth. Let's go. Yan, ididip mo lang siya daw siya dito. Ayan. Parang ang sarap niya. Grabe, nagutom ako. Taste test. Mas masarap maraming cheese. In fairness, masarap naman siya.
Yung lasa ng cheese nila guys, kalasa niya yung Cheese Whiz na may mustard. Familiar yung lasa niya. Buksan natin itong isang extra cheese na binili ko guys. Ayan, may napanood ako, mas masarap daw to kapag sinasawsaw sa fries. So, ita-try natin siya. Yan, mukhang masarap nga siya. Oo nga, no? Sarap nga. Sarap. Hindi ko alam guys, pero parang mas perfect tong fries dito sa cheese nila. What if try natin itong cheese nila guys dito sa chicken? May napanood din ako, masarap din daw to. Yan. Imbis na gravy guys, try natin cheese. Sobrang bango. Not bad. Tapos perfect pa siya sa spicy chicken guys. Not bad. Sarap nga. Uy! Wow! Finally guys, nabili ko na ditong sikat na pistachio crunch cake. Ayan, lagi itong nasa-sold out guys, kaya hindi ako nakabili. Nag-try kami bumili kahapon guys, kaso sold out na daw. So ngayon guys, inagahan namin para may mabili kami. At ayun guys, nakabili na nga ako. So may kasama pala siyang pistachio sauce. Ayan, so ito yung ibubudbud mo. Tapos may kasama din siyang dried rose petals na edible. So sobrang excited nga ako nito guys. Hindi ko alam kung bakit sobrang trend na trend to. Kaya ayun guys, bumili na din ako kasi may nag-request din sa akin na itry ko daw to. Ang liit niya lang pala. Ganito lang siya kaliit. Parang palad ko lang. In-expect ko medyo malaki siya pero maliit lang pala siya. Okay guys, sa mga nagtatanong guys kung magkano to, nabili ko to ng 1,395 pesos. So ito yung itsura niya guys, ayan. So yun guys, sobrang excited na ako guys. Lagyan na natin siya ng pistachio sauce. Meron pala silang nilagay na QR code guys, tutorial kung paano siya gawin. Pero since napapanood ko na to lagi guys, alam ko na kung paano siya gawin. Ang shake lang natin. Yan, napapanood ko lang to eh. Ang bango. Ang bango ng pistachio sauce. So ilagay na natin. Ayan. Grabe guys, hindi siya tinipid sa pistachio sauce. Ang dami. Ayan, ubusin natin. Syempre, binayaran natin to. Tapos next naman guys, ilagay din natin tong dried rose petals. So para siya guys, pang design. Lagay lang natin dito sa plato. So ito yung itsura ng dried petals guys. Try muna natin kasi curious ako kung ano yung lasa niya. Parang siyang rose. Tapos, sprinkle na natin siya dito. Ay, ang cute. Ito yung klase ng cake, guys, na ikaw magta-toppings. Ikaw magde-design. So, ito na siya, guys. Kapag nalagyan mo na siya ng pistachio sauce at saka dried rose petals, sobrang niya, bouncy niya. Tanggalin lang natin. Ayan. Uy! Wow! Wow! Grabe, natatakam na talaga ako. So, slice na natin siya. So, ito palang cake na to, guys. Inspired siya sa Dubai chocolate na nag-trending dati. Yung chocolate na kapag hihiwain mo, may lalabas na parang pistachio sauce. Wala, matigas. Ayun. Okay, medyo matigas siya. Kala ko bato. Okay. Grabe, guys. Sobrang bango niya. Uy! So, ito yung itsura niyang loob niya, guys. Meron siyang parang chocolate cake dito. Tapos, ito yung katayfi. Tapos, ito yung parang, siya, soft siya. Ayan. Basta, guys, layer siya. So, ang tama daw pagkain nito, guys, dapat titikman mo daw siya lahat. Ayan. Kasi iba-iba daw yung lasa niya per layer. So, kapag nag-combine siya, perfect combo daw siya. So, yun, guys, pinaka-excited na ako dito. Taste test, the moment of truth. Let's go. Ang sarap. Uy, ang sarap. Gets ko na kung bakit nasa-sold out to. Parang kung kumakain ng Dubai chocolate, guys, pero cake version. Kasi sobrang crunchy niya dahil dito sa katayfi niya, guys. Sarap. Ayan.
Sarap niya. Perfect talaga to. Perfect. Marami nagsasabi guys na sobrang tamis daw nito. Masasabi ko, medyo matamis nga siya. Kasi na-expect ko hindi siya sobrang tamis guys. Pero ayun guys, medyo naumay na nga ako. Kasi nakakaumay siya.